magsisimula sa ating pong gawain, ito lamang po ang mga paalala para sa maayos na pagsamba. Muna po ay bantayan po natin ng mga bata o yung inyo pong mga anak sa lahat ng oras. Pangalawa po ay i-turn off or patayin po yung cellphone at ilagay sa silence mode para makaiwas po tayo sa distraction. Pangatlo naman po ay panatilihin natin tayo po ay hindi maingay sa loob ng panambahan ng Panginoon. At pang-apat naman po ay manatili po tayo nakapong sa pagdasal at sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Inaanayahan ko po kayo na magbasa sa Isaiah po, chapter 41, verse 10. So, do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amen. Samahan niyo po ako sa pagpipray para sa ating Panginoon. Lord, Heavenly Father God, maraming salamat po, Panginoon, sa bagong pinagkaloob niyo sa amin. Kami po muli ay nagpapasalamat, Panginoon, sa isang linggo, Panginoon, Lord God, na pinagkaloob mo po sa amin, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, Lord God, dahil naririto kami, Panginoon, upang purihin ka. Panginoon, para makapaglingkod kami, Panginoon, Lord God, sa'yo, at purihin ka, Panginoon, panatilihin mo, Panginoon, Lord God, na kami ay karapat-dapat para sa'yo, Panginoon. Humihingi kami, Panginoon, ng katawaran sa lahat ng nagawa namin pagkakasala. Hayaan mo, Panginoon, Lord God, na pagsisihin namin lahat ng aming nagawa, Panginoon, Lord God. At patuloy na i-surrender ang life sa iyo, Panginoon, Lord God. Dalangin din po namin sa araw na ito, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, Lord God, na malaya ka ng makapagpuri sa iyo. Hayaan mo na i-surrender namin, Lord God, ang lahat ng aming worries, Panginoon, Lord God. And distractions, Panginoon, tanggalin mo po ito, Panginoon. Dalangin po namin na magkaling sa kamay sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Hayaan mo ang aming mga labi ay ikaw ang mabanggit, Panginoon, Lord God. Lord, panatilihin mo po, Panginoon, Lord God, na kami, Panginoon, ay patuloy na sumama sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, Lord God, sa pag-awit, sa pagsamba, at sa pagtugtog namin, Panginoon, at pagsayaw namin, Panginoon, sa iyo, ay para sa kadakilaan mo lang, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, ng mga taong wala pa rito sa iyong panambahan. Dalhin mo po ang kanilang panyabang upang makasama namin sila sa pagpupuri sa iyo, Lord God. Lord, hayaan mo na sa worship pa lang, Panginoon, Lord God, ay maramdaman na namin ang iyong banal na presensya, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Gamitin pa lamang kami, Panginoon, sa iyong harapan, Panginoon, Lord God. At hayaan mo, Panginoon, na ikaw pa rin ang magakila, Panginoon. Lord God, hayaan mo, Panginoon, ang apat na sulok ng simbahan ito, Panginoon, Lord God, ay patuloy, Panginoon, Lord God, na nandito yung Holy Spirit, Panginoon, Lord God, na gumagabay sa amin, Panginoon. Lord, maraming salamat po at alam po namin, Lord God, na hawak na namin ang katagumpayan sa lahat ng ginagawa namin para sa iyo, Panginoon, Lord God. Muli, napapasalamat kami sa Panginoon, sa patuloy na paglagay mo po sa amin dito, Panginoon, at sa patuloy na pagpupuri sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang aming pupurihin at dadakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Patuloy natin palakpakan ang ating Diyos na buhay. Ayan, sino dito yung ready na umamon sa Panginoon? Amen. Ayan, sabi mo nga sa katabi mo, kasi isang linggo tayong hindi nagkita, sabi mo, nagagalak ako, nakasama kita. Ayan, handa ka na bang umawi? Ayan, amen. Sige, gawin na natin ang ating Diyos na buhay. At ayan natin, di ba ang best?
to you. Jesus be revealed. Jesus be revealed. We want to see you.
Lord, your songs, Panginoon, kailangan mo, Panginoon, na ito yung sa maging panalangin namin paglaon sa iyo. Iniyan mo, Lord God, na patuloy namin maibigay ang pinaka-the best na papuli para sa iyo, Lord God. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadow in the light of you. Become shadows in the light of you. You're my God. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. I worship you. I worship you.
na to, kundi higit sa iyong mga salitang Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na buksan ang aming pandinig at ang aming isipan sa iyong mga salita, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili pong nakatayo ang lahat sa biyaya ng ating Panginoon. At kung meron po kayong mga Biblia, buksan po natin sa Gawa, chapter 21, verse 12 hanggang 14. Pagkarinig nito, kami naman at ang mga taga-roon ay nakiusap kay Pablo na huwag na siyang pumunta sa Jerusalem. Ngunit sumagot siya, "Ano ang ginagawa ninyo? Sa pag-iyak ninyong iyan ay dinudurog ninyo ang aking puso. Handa ako, hindi lamang magpagapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem, alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus." Tumigil na kami nang hindi namin siya mapigilan. Nasabi na lang namin, masunod ang kalooban ng Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa iyo at dumudulong kung paano ang mga lingkod mo, Panginoon, from the book of Acts, O God, nanalangin na ang kalooban mo masunod. Ama, hindi po namin kayang pigilan ang mga mangyayari, Panginoon, sa hinaharap. Mga pagsubok, mga persecution, O God, maging paghihirap dahil sa iyong pangalan, Panginoon. Ngunit isa lamang ang aming panalangin, ang kalooban mo ang masunod, Panginoon. Saan mo man idako ang aming panyapak, Panginoon, hayaan mong samahan kami ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, upang matapang naming may pangaral ang iyong mga salita. Ama, dalangin ko po, Panginoon, ikaw ang siyang mangusap sa bawat isa sa amin. Let your Holy Spirit be our preacher, be our teacher, be our guidance in this place, O God. As we study your word, as we study the book of Acts chapter 21, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, ang bawat salitang aming mapapakinggan. Let it be encouragement, O God, sa bawat isa. Hayaan mo, Lord, na ang pusong napapagal, manalangin ng ganito, masunod nawa ang kalooban mo. Ama, maraming salamat, Lord God. Sa iyo po kami nananangan, nagtitiwala. Itago mo po ako sa iyong likuran at ikaw ang siyang makita sa aking harapan. Patuloy kong binababa ang aking sarili, Panginoon, because apart from you, I can do nothing, Lord God. I allow your Holy Spirit na mag-move in this place, in the heart of your people, O God. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Ayan, magsipo na po ang lahat sa biyaya ng ating Panginoon. At tayo muli sama-samang mag-aral ng aklat ng gawa sa pagpapatuloy ng pag-aaral natin from the book of Acts. So alam naman po natin na tayo ay nasa third missionary journey ng ating Apostol Pablo. And in the book of Acts, tinuro po sa atin ng ating kapatid na si Brother Albin, the providence of God in the continuation of Paul's third missionary journey and his farewell to Ephesian elders. So alam natin, no, yung pamamaalam ng ating Apostol Pablo sa mga taga-Ephesian church or Ephesian elders ay talagang marubdob damdamin. Sabihin mo sa katabi, marubdob damdamin. At alam natin kung paanong binuhos ni Apostol Pablo ang kanyang, hindi lamang ang kanyang sarili, maging ang kanyang pag-ibig, ang kanyang buhay sa church ng ating Panginoon. Amen po ba? So we study the providential protection through unexpected detours, providential power in the midst of crisis, providential strength for faithful ministry, and providential provision for the future church. So ayan po yung napag-aralan natin. Background lang po natin, no, sa chapter 19 ng Acts, na kung saan pinakamatagal na namalagi si Apostol Pablo at nangaral sa Efeso. Amen po ba? So
missionary journey, ang matagal niya po na pag-aaral, pangangaral sa isang lugar ay 3 taon. Ito po yung church ng Efeso. At dahil sa nainggit yung mga Hudyo, so alam naman natin as usual na ang mga Hudyong ito, sila po ay gumagawa ng kaguluhan upang i-stop o hadlangan po ang paglaganap ng salita ng ating Panginoon o ang tinatawag na daan. Pag sinabing daan, that is the Lord Jesus Christ, yung pananampalataya, yung doktrina ng grasya. Sabi mo sa katabi mo, the doctrine of grace. Amen? So bakit big deal sa mga Hudyo? Because hindi po nila matanggap, at even in the Muslim, no, hindi nila matanggap that the Messiah or yung tinatawag na Messiah or Kristo ay napako, naghirap sa krus ng Kalbaryo. But ito po ay ipinahayag na even the prophets bago pa po dumating si Jesus Christ. So ganun din po yung mga Hudyo. Hindi nila matanggap that the anointed one ay magpapakasakit, maghihirap. So they expected their kings or yung Messiah, the anointed one, na hindi magsasakripisyo. Pero hindi ganun. Amen po? Sabi mo sa katabi mo, hindi ganun. And ganun din in other religion, no? INC, mga Muslim, or sabihin natin, yung mga Judaism, ayan. Hindi po nila ma-accept na magpapakahirap ang ating Panginoon para sa mga makasalanan. So, kaya naman, ito po yung ginawa ni Apostol Pablo ng mga alagad niya. Pinalakas nila yung loob ng mga naroroon in the Church of Ephesians. Then, nagpaalam siya papuntang Macedonia at dinalaw ang mga bayan-bayan doon. At as usual, pinapalakas niya po ang loob. Sabi mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Panginoon para magpalakas ng kapatiran. Amen po ba? So the Lord has been using the apostles na magpalakas ng mga kapatiran sa pamamagitan ng pangangaral. So hindi natin sila ma-encourage ng salita na saga ng sarili lang natin, no? Unless we preach the word itself will be their encouragement. Amen? Ulitin ko. Yung salita ng Panginoon, ayun po yung magiging encouragement ng mga mananampalataya. Then nagpatuloy siya hanggang makarating sa Gresya at nanatili roon sa loob ng 3 buwan. Aalis na sana siya papuntang Syria, ngunit nabalitaan niya again, may nagtatangkang mga Hudyo. Kaya siya ay bumalik muli sa Macedonia at doon na natili pa ng 4 na araw kasama ang ibang mga alagad at si Lucas. So kung makikita nyo mamaya highlighted dyan, si Lucas po ay kasama ang sumulat ng Book of Acts ay si Lucas. Kasama po siya dyan, kaya makikita nyo yung word na kami or we. So sabi dito, at dito din nakita natin ang himala ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo nang mahulog si Eutico na natutulog. Ayan, so nagbiro pa ang ating kapatid, no? Kaya sabi, huwag kang matutulog. Amen? Sabi mo, katabi mo, huwag kang matutulog. So, but it is not applicable because si Eutico po ay nasa bintana siya mismo. Kung baga sa 3 palamag, siya po ay nandoon, siguro para mahanginan din, no? Siya ay naupo sa tabi ng bintana, na kung saan siya ay nakatulog at nahulog. So, obviously, walang mabubuhay sa ganong palapag. Sa 3, isang palapag nga lang, bali-bali na buto mo eh. Di po ba? 3 palapag pa po kaya. So, doon po natin nakita ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ni Apostol Pablo nang siya ay yakapin at sabi niya po sa mga, syempre nag-worry yung mga kapatiran na naroon. So, ang sabi ni Apostol Pablo, huwag kayong mabahala, siya ay buhay. Amen? Ganon kalakas at katatag ang pananampalataya ng ating Apostol Pablo sa Panginoon. At kaya naman nagpatuloy sila sa kanilang fellowship, ang pagpira-piraso ng tinapay, at sila po ay kumain. At mula
nila ang Efeso upang huwag maalantala yung kanilang paglalakbay. Kaya doon niya na lamang sa Mileto kinausap yung mga mananampalataya sa Efeso. So ganun po yung nangyari in chapter 20 at alam natin yung kanilang pamamaalam o yung pamamaalam ni Apostol Pablo sa yung mga matatanda sa iglesia ng Efeso ay talagang marugdog damdamin. Amen? Talagang emotional. At kung saan sila ay nagyakapan pa po. So dito natin makikita na yung binubuhos ng isang mga ngaral sa church ay hindi lang basta effort. Buo po yan. Lahat ng aspeto ng buhay niya, binibigay niya para sa gawain ng Panginoon. Amen? Nang walang kapalit. Kasi kung titingnan natin, hindi po binabayaran si Apostol Pablo pero he deserved to be paid. But he chose not to. Amen? Sabi mo sa katabi mo, pinili niyang hindi maging pabigat sa iglesia. At ganoon natin, kaya ayun po yung ating sinusunod, no? Hindi tayo, this church is really the providential ng ating Panginoon ay nakikita dito. Amen po? Even we are not paid. Kasi di naman, kung titingnan natin, no? But in the Judaism, yun po yung kanilang ginagawa. Binabayaran po yung mga nangangaral. But here, in our church, katulad ni Apostol Pablo, hindi po tayo, wala po tayong bayad. Amen po ba? Even love, give, even padulas, pasingit. We do not give any chance kay Satan para wasakin ang church. Amen po ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang magpapawasak. Amen? Huwag kang magpapadala. So tayo pong lahat ay dadako na in the book of Acts chapter 21, let the will of the Lord be done. Sabi mo sa katabi mo, masunod nawa ang kalooban ng Panginoon. Amen? So, meron po tayong tatlong puntos, no? Trusting God's sovereignty in the midst of threatening, trusting God's will in the midst of suffering, and trusting God's protection in the midst of chaos. So, ating pong pag-aralan. Trusting God's sovereignty in the midst of threatening. So, pagpatuloy po natin, pagkatapos naming magpaalam sa kanila namin, so kasama si Lucas yan, kami naglakbay papuntang Kos. Kinabukasan dumating kami sa Rodas at mula roon nagpatuloy kami sa Patara. Dinatnan namin doon ang isang barkong papuntang Phoenicia, kaya lumipat kami sa nasabing sasakyan. Dumaan kami sa tapat ng Cyprus na natatanaw sa gawing kaliwa. So, imagine, no, sila ay nasa barko. So, dumaan lang yung kanilang sinasakyan, doon sa kaliwa ay Cyprus. Nagpatuloy kami papuntang Syria, ngunit tuminto muna sa Tiro ang barko sapagkat nagbabaroon ng kargamento. So, ibig sabihin, yung kanilang barkong sinasakyan ay cargo ship. Okay? Kasi meron siyang kargamento. So, panahon natin ngayon, magkaiba ang cargo ship sa yung sinasakyan ng mga tao, yung ferry na tinatawag. So, dito, si Apostol Pablo ay nakasakay sa cargo ship. So, sabi dito, at na-stop sila, naalantala sila sa Tiro dahil binabaroon ang mga kargamento. Hinahanap namin ang mga alagad na naroon at nakituloy kami sa kanila sa loob ng 7 araw. So, 7 days, doon sila nanalagi sa patnubay ng Espiritu. Sinabi nila kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Katulad ng sinabi doon sa chapter 20, yung mayroong pagsubok at mayroong persecution na magaganap in the Jerusalem. Amen po ba? At ganun din po yung paulit-ulit na sinasabi ng banal na Espiritu. Kasi mamaya ulitin din po yan. At gagamitin naman si Agabo o yung tinatawag na Agabus na isang propeta na Judean po na babalaan din si Apostol
Apostol Pablo. Actually, ito'y sabi dito, no, nang dumating ang araw ng aming pag-alis, nagpatuloy kami sa paglalakbay. Kami ay hinatid nilang lahat kasama ng kanilang mga asawa at mga anak. In their tradition, sa Tiro po, ganito po yung kanilang ginagawa. Culturally or traditionally, hinahatid po nila, ganyan sila mag-treat ng hospitality. Kasama ang mga anak na ihahatid ang kanilang mga bisita hanggang sa labas ng lungsod. And even in our generation, adapt din po natin yan, no? Hatid mo ako sa kanto. Di po ba? So, pero sa kanila, ito po'y hindi lang isa. Kasama ang mga anak na maghahatid sa kanilang mga bisita. So, sabi dito, pagdating sa tabing dagat, isa po sa kanilang tradisyon, lumuhod kaming lahat at nanalangin. So, sila po ay nanalangin upang patnubayan ang mga kapatiran na lilisan. So, sabi dito, pagkatapos naming magpaalam, sumakay kami sa barko at sila'y nagsi-uwi na. So, kung makikita natin, siya po ay narito sa Corinthians, sa Macedonia, dito sa part ng Macedonia, and then siya ay nandito, asan ba yung Tiro dito? Ayan, sa baba, so hindi na siya nakita. So, yan, siya po ay, galing siya dito sa Kos, ayan yung mga dinaanan po niya, and then, pupunta na po, nilampasan kasi po nila ang Efeso dyan, kaya naman, nagre-route pa sila dyan ng kanilang daraanan. So, then sabi po dito sa sumunod, ayan, wait, technical error po. So, ayan. Diyan po natin makikita na si Apostol Pablo ay talaga naman na he is very sensitive doon sa leading ng Holy Spirit. Ayan. So, sabi dito, Paul warned again in the city of Tyre, apparently among the disciples at Tyre. Some prophesied the danger that awaited Paul in Jerusalem, something that he had been warned about before in several other places. So, hindi lamang dito, no, kasi alam naman natin, bakit po nandoon sa Jerusalem? Alam natin maraming Hudyo ang nakakalat sa bawat lugar, from Efeso, Thessalonica, at gumagawa ng paraan para si Pablo ay siya po ay patayin. So sabi dito, something that had been warned about before in several other places. From the book of Acts chapter 20 verse 22 to 23. Despite the heartfelt pleas ng mga kapatiran doon sa Tyre o sa Tiro, Paul and his group, ay imagine, hindi lang po si Apostol Pablo ang naroon. Maging kasama, may mga kasama po siya sa kanyang paglalakbay. Kasama na doon si Lucas. Did not turn away. So, kung tayo, no, dumating sa time na mapaalam sa'yo, yung mangyayari sa'yo sa hinaharap, anong gagawin natin? Anong mananaig sa atin? Takot. In our human nature. Pero si Apostol Pablo, hindi po siya natakot. Hindi siya nagpatinag despite na binabalaan na siya ng mga kapatiran. Actually, sabi ng komentary, it is not the Holy Spirit na nagbabala sa kanya, kundi pinapakita lang kay Apostol Pablo ang daranasin niya sa Jerusalem. Amen po ba? Pakita sa atin ng Lord kung anong dadanasan natin in the future. Anong mararamdaman natin? How do we feel? How do we respond? Lord, ayoko na kung ayan po yung daranasin kong paghihirap. Sabi nga, no, naalala ko dito, while I was studying yung book of Acts chapter 21, naalala ko yung sinabi ni Job sa kanyang asawa. Sa pagpapala lang ba tayo magpupuri?
Sa pagpapala lang ba tayo maglilingkod at hindi sa pagsubok? Amen? Alam natin, once we accepted the Lord Jesus Christ, visible sa atin. Kita mo lahat ng pagsubok na dumaraan sa ating mga buhay. Sabi mo sa katabi mo, kita mo ang bawat pagsubok na dumaraan. Ayan. Ano? Nag-drain. Ayaw mo na, ayaw naman. Okay. Wait lang po ha. Samsung ako doon. So, ayan. Alam natin na yung daraanan ng pagsubok ng mga kapatiran at lalo na si Apostol Pablo. And then, sabi dito sa sumunod, Philip, the evangelist, who was one of the 7 deacons, na matatagpuan din po in the book of Acts chapter 8 verse, ayan, so kung may mga Bible po kayo, it's okay lang po na wala tayong, Bible po muna ang gamitin. At kung wala pong Bible, meron po dito sa harap, pwede nyo pong buksan para po kayo ay makasabay. So, ayan. So sabi, mula sa Tiro, chapter 7, verse 7 na po tayo, mula sa Tiro, nagpatuloy kami sa paglalakbay at nakarating kami sa Tolemaida. Kinumusta namin ang mga kapatid at tumigil kami doon ng isa pang araw. Kinabukasan, tumuloy kami sa Caesarea sa bahay ng ebangelistang si Felipe. So it is Saint Philip po na napili doon sa 7 deacons, siya po yun, na nabanggit po sa Acts chapter 8 verse 40, na itong Philip na ito, sabi dito, tells us that after niya po na ipahayag sa isang utopia na eunuko, ang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, nagpatuloy po siya sa paghahayag sa coastal region at hanggang sa Caesarea. Kaya doon po nila na-meet itong si Felipe. Na-meet nila Pablo si Felipe. So sabi dito, at isa sa 7 lalaking hinirang noong una sa Jerusalem. Siya'y may 4 na anak na dalaga na pawang propeta. Makalipas ang ilang araw, dumating mula sa Judea ang isang propetang nagngangalang Agabo. So ito po yung sinabi natin kanina. Itong si Agabo po, nabanggit po siya ng 2 beses in the book of Acts. Una sa Acts chapter 11 verse 27 to 30 na kung saan prinidik niya po yung tagutom ng mangyayari, sabi dito, doon sa kanisa lugar na iyon. Sa buong mundo, yung tagutom na mangyayari sa buong mundo. Then, in the books, dito po sa pag-aaral natin, siya rin po ay nag-predict. Siya po ay prophet po dito, no? Na kung saan maghihirap si Apostol Pablo sa Jerusalem at makukulong. At specific yung kanyang sinabi dito. Sabi dito, dumating mula sa Judea ang isang propetang ang pangalay Agabo. Pinuntahan niya kami, kinuha niya ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Sabi niya, ito ang sabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito. At siya'y ibibigay sa kamay ng mga hentil. So, ayan po yung maliwanag na sinabi rito na mararanasan ni Apostol Pablo. Sabi dito, pangalawa, nasa pangalawang puntos na po tayo, trusting God's will in the midst of suffering. Pagkarinig nito, kami naman ay at ang mga taga roon ay nakiusap kay Pablo na huwag na siyang pumunta sa Jerusalem. So, kung makikita natin, maging sa Tiro, Caesarea, meron pong nagpipigil kay Apostol Pablo na pumunta sa Jerusalem. Naalala ko tuloy si Pedro. Nung sinabi ng ating Panginoon ang kanyang paghihirap na daranasin. At doon po yung nabanggit na hindi yung kalooban niya ng Panginoong
Panginoong Yesus ang masunod kundi ang kalooban ng Ama. Ganon din po yung ginawa ng ating apostol Pablo dito. So sabi dito, kahit despite na maraming pagpipigil ang mga kapatiran na pumipigil sa kanya, hindi po siya nagpapigil. Amen po ba? Sabi dito, handa ako, hindi lamang magpagapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem, alang-alang sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, it's privilege. Amen? Hindi yun kahihiyan. Ang mamatay para sa Panginoon ay hindi kahihiyan. Amen po ba? At hindi kawalan. Dahil yung mga sakripisyong ating ibinibigay para sa Panginoon, lahat yan, worth it. Sabi mo sa katabi, worth it. Sabi dito, kaya naman tumigil na kami, sabi nila Lucas dito, nang hindi namin siya mapigilan. Nasabi na lang namin, masunod ang kalooban ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, gumaya kami at umalis papuntang Jerusalem. Sumama sa amin ang ilan sa mga alagad na taga Caesarea at dinala kami sa bahay ni Nason na taga Cyprus or Cyprus, kung saan kami nakituloy. Si Manason ay matagal lang mananampalataya. So sabi dito sa sumunod, in chapter 21 verse 17, ang pagdalaw ni Pablo kay Santiago. Dumating sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, kami ni na Pablo'y nakipagkita kay Santiago, naroon din ang mga matatandang pinuno ng iglesia. So si Santiago, siya po ay bishop. Kung tawagin po, no? Bishop, ibig sabihin, siya po ay namumuno, isa sa mga namumuno sa church ng Jerusalem. So siya po ay pinuntahan ni Apostol Pablo. Binatin ni Pablo ang mga taga roon ng isa't isa niyang sinalaysay ang mga bagay na Ayan. Binati ni Pablo ang mga taga roon at isa-isa niyang sinalaysay ang mga bagay na ginagawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. So, makita natin dito yung report ni Apostol Pablo, kasi usually ganun po yung nais ng mga Hudyo na sa Jerusalem, na i-report po ang lahat ng nangyayari and sa iglesia ng ating Panginoon. Now, yun po yung ginawa ni Apostol Pablo. Nag-report po siya. Actually, itong report na to, merely it is just like testimony. Sabi mo sa katabi mo, testimony. Testimony kung paanong binago ng Panginoon, kung gaano kabuti ang Diyos sa mga hintil. Sabi mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos sa iyo. Nang marinig nila ito, sila'y nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo. So ito naman ngayon yung report ng mga kapatiran sa Jerusalem kay Pablo. Alam mo, kapatid, may ilang libo na ang mga Hudyong nananalig kay Jesus. At silang lahat ay masigasig sa pagtupad ng kautusan. So, dito natin makikita yung pagpasok ng tensyon o tinatawag na cultural tension. Amen? Kasi minsan ganyan po yung nangyayari, no? May tensyon, hindi sa mananampalataya, kundi sa kultura. O sinusunod nyo ba yung ganito? Nagbibelo ba kayo? So, ganon yung mga kulturang tensyon ngayon ang nangyari dito sa loob ng Judaism. Pero ang kanila dito, ang kulturang kanilang tinutukoy ay isa na yung sa pagtutuli. Yan po yung main issue niyan eh. So alam natin yan, nadaanan natin yan from the book of Acts. And sabi dito, alam mo ang may mga kapatid na ilang libo na mga Hudyong nananalig kay Jesus at silang lahat ay masigasig sa pagtupad ng kautusan. May nakapagbalita sa kanila. So alam naman natin kung sino yung nagbalita niyan. Doon nagsimula sa Thessalonica yung mga nagpadala ng mga mobs o yung mga manggugulo. Magiging sanhi ng riot, no? Para patayin si Apostol Pablo. Maging sa mga taga-Epeso at nakarating na nga dito sa Jerusalem. Amen po ba? Sabi dito, may nakapagbalita
sa kanila na ang tinuturo mo raw sa lahat ng Hudyo, imagine, ito yung balita, lahat ng Hudyo, so false testimony siya. Lahat ng Hudyong naninirahan sa mga bansang gentil na tumalikod, isa pa, tumalikod sa katuruan ni Moses. At maliwanag na sinabi ni Apostol Pablo yan na hindi ganoon ang kanyang tinuturo. Amen po ba? Kaya mahirap yung chismis no? Iba-iba yung nararating, iba-iba yung mali yung naipaparating. Bakit ba mali yung naiparating? Dahil sa inggit. Sabi mo sa katabi, dahil sa inggit. Dahil gusto nilang maibaba, ibagsak si Apostol Pablo, hindi lang ibagsak, kundi patayin. Dahil mas marami ang sumusunod sa daan ng Panginoong Hesukristo kaysa sa Judaismo. Minsan gano'n na lang yung paningin ng mga tao, no? Kailangan marami. Paramihan. Hindi po yun gano'n. Ang nais ng Panginoon, yung matransform ang bawat isa. Amen, amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, the transformation. Hindi padamihan, kundi yung may nababagong puso para sa Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Kasi ayun yung pananampalatayaan natin Alam natin na hindi natin kayang magbago sa sarili natin. And the Lord has been using the apostles o yung mga lingkod niya to spread the truth. Sabi mo sa katabi, yung katotohanan. Kasi yung katotohanan ang magpapalaya sa tao. Maging sa ganitong mga kultura o katuruan. Sabi dito, naninirahan sa mga bansang hintil na tumalikod sa katuruan ni Moses. At sinasabi mo raw na huwag na nilang tulihin ang kanilang mga anak, ni sundin ang kaugalian ng mga Hudyo. Nakita natin, no? They are after sa katuruan ni Moses. But they were not after na masunod ang kalooban ng Diyos. Amen po ba? Ano ngayon ang nararapat nating gawin? Tiyak na mababalitaan nilang dumating ka. Ito ang gawin mo. Ito yung inutos sa kanya o sinuggest na gawin niya ni Bishop o ni Santiago. Mayroon ditong 4 na lalaking may panata. Isama mo sila at tuparin ninyo ang paglilinis ayon sa kautusan. So, ibig sabihin, kasama si Pablo naghahanap na paglilinis. So, para saan ba itong paglilinis, no? So, meron po tayong tinatawag na ceremonial cleanliness. At bakit ito yung pinayo ni Apostol Santiago? Because Paul had recently returned from traveling through Gentile territory. So, alam naman natin na kapag ang mga Hudyo ay nakihalubilo sa mga hintil na hindi pa naging Hudyo. Kasi wala namang problema sa kanilang hintil. Basta susunod ka sa kautusan ni Moses, lahat ng katuruan ni Moses kasama ang pagtutuli, tatratuhin kanilang mga Hudyo. And ganun po yung kanilang tradisyon dito. Tinatawag nila itong ceremonial cleanliness. Because Paul had recently returned from traveling through Gentile territories which were considered ceremonially defiled. He needed to undergo dun sa ritual nila na purification to even enter sacred courts of the temple to support the men. So, ito yung kanpayo ngayon. Isama mo sila at tuparin ninyo ang paglilinis ayon sa kautusan. Ikaw na ang bahala sa magagastos. So, gagawin niya, i-sponsor niya. Bakit may magagastos sa paglilinis, no? Because ito po yung ritual, kailangan nila ng hayop. Amen po ba? Sila ay gagastos para bumili ng hayop na walang kapintasan at papatayin. Amen po ba? So, ganun po yung kanilang ritual dito. So, sabi dito, sa ganitong paraan, malalaman ng lahat na hindi totoo ang balita tungkol sa iyo, kundi sinusunod mo pa rin ang kautusan. So, kahit ganito yung payo sa kanya ni Santiago, hindi pa rin mapipigilan ang mga inggit na Hudyo
para patayin si Pablo. So sabi dito sa sumunod, tungkol naman sa pananampalatayang hintil, nagpadala kami ng liham sa kanila kung saan sinabi namin ang aming pasya. Sinabi namin huwag silang, so alam naman natin dito nung ipinadala po ang dalawang kapatiran dito sa Gentile words, no? Nakalimutan ko kung saan lugar ito. So sabi dito, sinabi namin na huwag kumain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti at huwag makikiapid. So ayan po yung sinabi ni Santiago sa sulat at ipinadala sa mga kapatiran na dapat sundin ng mga hentil. Kinabukasan, sinama nga ni Pablo ang lalaki at isinagawa ang seremonya ng paglilinis. Pagkatapos sila'y pumasok sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang maialay ang handog para sa bawat isa sa kanila. So, despite ng effort ni Apostol Pablo na ipakita na siya'y sumusunod sa kautusan bilang isang Hudyo, ipinanganak na Hudyo, pero hindi pa rin napigil ang mga tao na siya ay dakpin. So, tingnan natin, sabi dito sa 27, nang matapos ang takdang araw, si Pablo'y nakita sa templo ng ilang Hudyong taga-Asya. Sinunggaban nila si Pablo at inudyukan ang mga tao. Mga kababayan, tulungan ninyo kami. So, ayan na, ayot na. Kasi nahingi na sila ng tulong. Ang taong ito'y nagtuturon sa lahat saan man siya makarating ng mga bagay laban sa bansang Israel, laban sa kautusan ni Moses, at laban sa templong ito. Bukod pa diyan, nagsama pa siya ng mga hintil sa loob ng templo at nilapastangan niya ang banal na lugar na ito. Ganoon ang sinabi nila sapagkat nakita ni Pablo kasama ni Pablo sa lungsod si Tropino na taga-Epeso. Inaakala nila isinama siya ni Pablo sa loob ng templo. So, gumawa na ng istorya. Itong mga Hudyo na ito, mga taga-Jerusalem upang mag-start ng kaguluhan. Kaya naman sabi sa 30, nagulo ang buong lungsod at dumaragsa ang mga taong bayan. Sinunggaban nila si Pablo at kinaladkad palabas ng templo at agad isinara ang pintuan. Bahalak nilang patayin si Pablo, ngunit nabalitaan ng mga pinuno ng mga sundalo na nagkakagulo ang buong Jerusalem. Kaya nagsama agad ang mga ito ng opisyal at mga kawal at dali-daling nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Pagkakita sa kanila, itinigil ng mga taong pagbubugbog kay Pablo. Ay, nakita nyo binugbog si Apostol Pablo. And tingnan natin mamaya kung ano yung magiging resulta. Lumapit ang mga pinuno. Dinakip si Pablo at ginapos ng 2 tanikala. Same as what predicted doon kay Agabo. So sabi dito, sino ang taong ito? Ano ang kanyang ginawa? Imagine, ginapos na siya, binugbog na siya without knowing kung ano yung kanyang ginawa. At sa mga Romano po, kung ikaw ay ipinanganak bilang Roman, bawal po yun. Kumbaga, meron siyang pribilehiyo na hindi dapat siya bugbugin or anuman litisin ng walang parusahan ng hindi nililitis. Pribilehiyo po yun ng mga Romano. So, sabi dito sa sumunod, sino ang taong ito? Ano ang kanyang ginawa? Tanong niya. Iba-iba ang sigaw ng tao. Dahil sa sobrang gulo ng mga tao, hindi maunawaan ng pinuno kung ano talaga ang nangyari. Kaya ipinadala niya si Pablo sa impilang. Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo'y binuhat ng kawal sapagkat naging marahas ang mga tao na sumusunod sa kanila at sumisigaw, patayin siya. Nang ipasok na si Pablo sa impilan, sinabi niya sa pinuno, maari ko po bang kayong makausap?
marunong ka palang magsalita ng wikang Griego, tugon ng pinuno. Kung gayon, hindi ikaw ang Ehipsyong kailan lamang ay nangunguna sa pag-iimagsikan at namuno sa 4,000 armadong lalaki sa ilan. Pinagkamalan pa nga siya. Diba? Ayan ang hirap. Nauna yung pangbubugbog without knowing the truth. Kaya naman sumagot, sabi dito, sumagot si Pablo. Ako po'y isang Hudyo, tubo sa Tarso. So alam natin, bakit binanggit niya ni Apostol Pablo na siya ay tubong taga-Tarso? Because yung lugar na Tarsus in Sicilia, isa po yung major place of intellectual and pre-city. Ibig sabihin, malaya at aral ang mga naroroon. So ibig sabihin, kinakabahan na dyan itong Romano na nagdakip without knowing na yung background ni Apostol Pablo. And sabi dito, kapag ikaw ay galing sa Tarsus, mayroon kang suporta at gabay bilang sa social and legal or political status. Amen po ba? So talaga naman kung ikaw ay nakadakip ng ganong tao, kakabahan ka na. Amen po ba? Kaya sabi dito, ako po isang Hudyo, tubo sa Tarso. So ayun kagad yung banggit ni Apostol Pablo, telling them that I am Romans and I have the rights na hindi bugbugin o i-execute ng hindi nililitis. So ganyan po yung pangyayari. Kaya sabi dito, ipinakiusap ko sa inyo na ako'y payagan ninyong makapagsalita sa mga tao. Pinayagan naman siya ng pinuno, kaya tumayo si Pablo sa baitang at sumenya sa mga tao, at sila'y tumahimik. Nagsalita si Pablo sa wika ng Hebreo. At to be continued tayo niya, no? Mas intense po yung mangyayari in chapter 22. Now which is, sa pagpapahayag ni Apostol Pablo, may mga nakarealize na bakit nila ginawa iyon. Amen po ba? Kasama na yung mga nagpapalo sa kanya. Dahil may pataw silang kaparusahan sa hindi nila paglitis doon kay Pablo bilang Romano. Kaya makita natin, trusting God's protection in the midst of chaos. Sabihin mo sa katabi mo, dumating man ang panahon na tayo ay nasa kaguluhan. Pagkatiwalaan natin ang Panginoon. Na tayo'y kanyang iingatan. Amen? Though si Pablo, nagpakahirap na siya, pero hindi yun mapapawalang kabuluhan. Amen po ba? Yung pagsasalita niya pa lang sa harapan, patunay na ang kalooban ng Diyos ang kanyang ginagawa. Amen po ba? Kaya naman, sabi dito, meron po tayo 3 puntos na napag-aralan. Inanyayaan ko po ang lahat na magsipagtayo. Ang bilis naman, nabitin, no? So, kasi meron po tayong communion. Ito lamang po ang may iwan ko sa inyo na mensahe. Magtiwala sa kalooban ng Diyos. In the midst of threatening. Kung mayroong pagbabanta, mayroong mga bagay na sa tingin ninyo ay magdudulot ng kapahamakan. Magtiwala. Sabihin mo sa katabi mo, magtiwala. Magtiwala sa kalooban ng ating Panginoon. Pangalawa, una pala, no, magtiwala that God is sovereign. He knows everything. Sabi mo sa katabi mo, alam ng Diyos ang mangyayari. Ang gagawin lang natin is to trust His sovereignty and we have to obey. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod. Pangalawa, trusting God's will in the midst of suffering. Kung tayo dumaranas ng mabibigat na pagsubok, pagkatiwalaan natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kalooban ng Diyos. At hindi yung kalooban natin. And pangatlo, trusting God's protection in the midst of chaos. When time comes, kaguluhan,
Isipin natin, may Diyos na kayang magprotekta sa atin. At kung tayo man ay abutan ng kamatayan, isipin natin na lahat ng yon ay hindi mapapawalang kabuluhan. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, the key word is to trust. Huwag po tayong mawawalan ng pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo because He is sovereign. And His will is above our will. Yung kalooban niya yung laging masusunod sa buhay natin. Kahit tayo man ay dumating sa pagkakataon na nahihirapan tayo, all we have to do is to trust the will of the Lord. Lord, kalooban mo nawa ang masunod sa mga bagay na hindi namin kontrolado, Panginoon. Sa mga bagay o pagsubok na pinahihintulot mo upang kami manatiling matatag, magkaroon kami ng endurance, magkaroon kami ng malalim na pananampalataya sa iyo. Lord, nililiglig man, Panginoon, ang iyong iglesia, ang iyong mga kapatid, ang mga kapatiran sa mandako sa mundong ito, Panginoon. Lord, hayaan mong manatili kaming tapat sa pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, as we pray sa iyo, Panginoong Jesucristo, kami po ay nagtitiwala at isinusuko ng lubos ang aming buhay sa iyo, sapagkat kung wala ka, Panginoon, sa amin, wala po kaming kayang gawin, Panginoon. We trust you, O God. At nawa hindi lang sa salita, Panginoon, ang pagtitiwalang ito, maging ebidensya to sa bawat mananampalataya na naririto, Panginoon, sa iyong bahay panambahan. At Ama, sa mga kapatiran, Panginoon, sa mansulok ng mundong ito na dumaranas ng mabibigat na pagsubok, panalangin namin na magtiwala sila, Panginoon, sa iyong kalooban, O God. Magtiwala sa iyong divine protection. Magtiwala sa iyong soberanya, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. You are in control of our lives. At maging makita sa amin, mag-manifest, Lord God, that you are in control of in our lives, Panginoon. Maging kontrolado ka sa lahat ng aspeto ng aming buhay, pinansyal, emosyonal, mental, maging Lord, physical, at higit sa lahat, spiritual, Panginoon. We surrender everything sa iyo, God. We put everything in your hands, O Lord. Even our loved ones, Lord, their salvation, O God. Lord, makarating nawa sa kanila ang iyong mga salita. Makarating nawa sa kanila, Panginoon, ang mabuting balita, O God. And even sa mga Christian, mga shallow Christian, Lord, na tumatalikod despite sa mabibigat ng pagsubok, O God. I pray, Lord God, hatakin mo sila pabalik sa iyo, Panginoon. Let your Holy Spirit guide them sa kalooban mo. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit we pray. Amen and amen. Manatili pong nakatayo ang bawat isa sa banal na gawain ng ating Panginoon bilang pag-alaala sa lahat ng ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi po dito, let us have time na siyasatin, pasiyasa tayo sa Panginoon. Sabi dito, kaya ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom sa kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom sa kopa ng ating Panginoon. Sapagkat sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon at kumakain at umiinom at ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan kung bakit Iyan ang dahilan kung bakit sakitin ng marami sa inyo at may ilang ngang namatay na. Kung sisiyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng ating Panginoon. So tayo pong lahat ay panandaliang tumahimik at hayaan natin na magpasiyasat tayo sa Panginoon. Huwag pong bibigyan ang mga bata sapagkat hindi pa po sila handa sa pagtanggap at
tumanggap ng hindi handa. Sige po, let's take time to pray and pa-search sa ating Panginoong Jesucristo. Panginoon, nakikita mo ang aming mga puso. Nakikita mo, Panginoon, ang aming kahinaan, O God. Nakikita mo ang lahat sa amin, Panginoon. We ask, O Lord, for your mercy and grace, O God, na mag-manifest sa aming buhay, Panginoon, so we could also share, O God, your goodness to all people. And Lord, we acknowledge lahat ng paghihirap po sa krus ng Kalbaryo. We honor, Lord, every drop of blood, O God, na dumanak, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo upang kami matubos sa aming pagkakasala. Sa lahat ng latay na tinanggap mo, Panginoon, upang kami gumaling sa lahat ng aming karamdaman. We thank you so much, O God. Thanking you is not enough, O God. But still, we choose to be grateful, O God, in every circumstances, in every blessings na ibinibigay mo po sa amin. Itaas po nating lahat ang sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo sapagkat itong turo na tinanggap ko at mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na ibinibigay sa inyo, inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoong Hesus, maraming salamat, Lord, sa katawan, Panginoon, na inihandog mo sa krus ng Kalbaryo upang kami, Panginoon, ay tubusin sa aming mga pagkakasala. Ama, maraming salamat, Panginoong Jesucristo, sa lahat ng paghihirap mo at maging kami, Panginoon, sa paghihirap na dinaranas namin so we could partake, O God, the sufferings, Panginoon, na iyong pinagdaanan. Lord, I pray, malampasan ng mga kapatiran, Panginoon, bawat pagsubok na pinahihintulot mo, O God, upang subukin ang aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ama, makita kami, na matagpuan mo kami, Panginoon, na kami tapat at naglilingkod sa aming Panginoong Jesucristo. Ito po ang aming dalangin na may pasasalamat, pananampalataya, pag-ibig. In Jesus' name we pray. Amen. Tanggapin po natin lahat ang sumisimbolo sa tinapay sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito, ang bagong tipan na ipinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinaayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito. Lord, dalangin ko nawa, Panginoon, hanggang sa muling mong pagparito, Panginoon. Hindi lang, Panginoon, sa pagpapahayag namin sa lahat ng nagawa mo, kundi makita, Panginoon, sa aming karakter, sa aming mga pag-uugali, Panginoon, na kami yung tinawag at pinili. Ama, dalangin ko nawa, di man po kami perpekto, Panginoon. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, sa lahat ng aming kahinaan. Anumang takot sa puso ng bawat isa, anumang pag-aalala, Panginoon, pawinin mo at palitan mo ng kagalakan, kapayapaan, di malirip na kapayapaan, Panginoon, na nagmumula sa iyo. At higit sa lahat, pag-ibig sa aming Panginoong Jesucristo. Tanggapin po natin lahat ang sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Jesucristo.
Panginoon, maraming salamat po sa iyong pong pinakamataas na papuri parangal. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, praise God. Na-bless po ba ang lahat ng anak ng Diyos? Amen, hallelujah. Napakaganda po ng mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Hallelujah. Sabi nga po doon, di ba, ano po yung 3 things na dapat nating tandaan? Trusting God's sovereignty in the midst of threatening. Trusting God's will in the midst of suffering. And trusting God's protection in the midst of chaos. Napakabuti po ng Diyos kasi lagi niya tayong pinapaalalahanan na magtiwala sa Kanya. Sa kabila po ng lahat ng pinagdaraanan natin. And even in the sufferings, He is still faithful. Amen? So, darako na po tayo sa gawain ng pagbibigay. Samahan niyo po ako sa pagbasa mula po sa aklat ng Kawikaan, chapter 3, verses 9 to 10. Ang sabi po rito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyoring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay laging nangaapaw, sisidla ng inumin ay hindi nga matutuyuan. Purihin po ang salita ng ating Panginoon. So, background lamang po no, sa salitang ito, mula po ito sa Old Testament, sa aklat ng Kawikaan, sa English po, Proverbs, no? Yung uri po ng aklat na ito ay wisdom literature. So yung karunungan, matututuhan natin from the book of Proverbs. Yun po yung itinuturo sa atin. And nangyari din po yan na isinulat ng humigit kumulang po 10th century BC, no? Sa sinaunang Israel. At ito po ay para sa mga Israelita at sa lahat po ng nagnanais mamuhay ng may karunungan. Included po ba tayo doon, mga kapatid? Is it still applicable po sa atin? Amen. Kasi yung prinsipyo dyan, magagamit pa rin po natin kahit under na tayo ng grace o biyaya ng ating Panginoon. So yung konteksto na to, ito po ay isang ama na nagtuturo sa kanyang anak kung paano mamuhay ng may takot sa Diyos. Amen. So, kabilang po tayo sa mga tinuturuan pa rin. Amen. And then, ibig sabihin po niyan, una, ang Diyos ang dapat unang parangalan. Naniniwala ba kayo dun, mga kapatid? Amen. Kasi ang unang nagbigay sa atin at ang unang nagmahal sa atin ay ang Panginoon. At huwag po natin kalilimutan na lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya. Ayan. Sabi nga po, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Sapagkat, lahat po ng kayamanan natin ay nanggaling sa Kanya. Kaya hindi po mahirap. Kasi ang provider natin ay ang Panginoon. Amen? So, pinapakita po dito na lahat nga po ng meron tayo ay nagmula sa Diyos. At ang pagbibigay is always an act of worship. Ito po ay uri ng pagsamba. Baka akala natin wala lang, no? Basta makabigay lang tayo. Hindi po. Meron pong reason behind that. May essence po ang pagbibigay and it is an act of worship. Na ginagamit po tayo, bawat isa sa atin, upang lumago ang ubasan ng ating Panginoon. Yung kaharian niya. And yung bagay na yon, napakalawak po ng pagmumulan. Na meron pong mapagdadalhan. Amen? Ang ikalawa po, ang unang bunga ay tanda ng pagtitiwala. So, ibig po sabihin dito kasi, in the Old Testament, ang kabuhayan kasi nila is agricultural. So, yung nangyayari po doon, dito sa Old Testament, syempre, agricultural, meron silang mga tanim. So, yung unang ani na under law, yung civil laws before ceremonial kasi siya, ang unang ani, ginagawa nila, binibigay o iniaalay, inihahandog sa Diyos. But this time kasi, iba na po yung atin pong tradisyon. Kumbaga, advanced na tayo. Hindi kagaya before na under pa ng ceremonials and civil laws. Hindi na po tayo under ng kautusan dahil, again, under po tayo ngayon ng grace
o biyaya na handog po ng ating Panginoong Yesus. So, hindi po yung tira lang ang binibigay natin sa Diyos. Amen? So, yung acknowledgement nandoon, if we will give kung ano po yung unang natanggap natin, no, yung mga tinatangkilik natin, ibig sabihin, pag tinatangkilik, yung mga bagay po na pinagkukuhanan natin ng ating mga ari-arian. Yung lakas natin, yung talento natin, it's not just about money. Ibig po sabihin, kung hindi po ba tayo nakikita ng mga tao, what are we doing when no one is watching? Hindi po ito about lang sa pera. Nagbibigay ka ba ng time sa Diyos? Do you still have time to pray, kapatid? Iyon po yung tinuturo sa atin ngayon ng Panginoon. It is not just about tithe or offering, kundi yung oras natin, yung puso natin para sa Panginoon. Na kahit wala pong nakakakita sa atin, alam ng Diyos kung ano yung ginagawa natin. Amen? Na natututo tayo at hindi lang sa salita, hindi lang yung pakitang tao, kundi when no one is watching and only God is watching over us, nandun pa rin yung puso na may pananampalataya sa Kanya, that we are willing to take time with Him. Amen? So, pangatlo po, ang pagpapala ng Diyos ay bunga ng pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? Kasi, kapag in-entrust natin lahat ng bagay sa Kanya, idaragdag na lang po niya lahat ng bagay na inaasam natin. And kapatid, huwag kang malungkot kung may mga bagay na hindi pa sinasagot ng Panginoon. Amen? Kasi in God's perfect time, laging ipinagkakaloob ng Diyos kung ano man po yung kalooban niya. Amen? Huwag po tayong mangamba sa mga bagay na dapat po ipagkatiwala natin sa Diyos at hindi yung sarili natin yung nasusunod. Amen? And then, applicable po ba po ba ito ngayon? Kahit na sa Old Testament, yes. Yung prinsipyo dyan, yung principle dyan, still. Dahil tayo anak ng Diyos, dapat po, bawat isa sa atin, we know how to give. Dahil ang Diyos po ang nagbigay ng lahat ng bagay at kahit kailan hindi siya nagkulang sa atin, tayo ang may pagkukulang, mga kapatid. And if we know na lahat ng bagay ay nagmula sa Kanya, it will never be hard for us to give, to tithe, no? To offer our talents, our time to God. Amen? So, dito po, yung dati na sa Old Testament ang nangyayari is just because of civil laws, sa kautusan, they are obligated to give just because gusto nilang sundin, di ba, yung kautusan. But this time, we will give because we are loved by God. Dahil sa pag-ibig, sa pasasalamat, sa pagsamba, sa pananampalataya sa Diyos. Handa ba kayo sa pagbibigay, mga kapatid, sa paghahandog ng may pag-ibig, ng may pasasalamat, ng may pagsamba at pananampalataya sa Diyos? Kung gayon po, samahan niyo po ako sa panalangin, mga kapatid. Panghawakan po natin lahat ng ating handog, ikapo at ipagkakaloob sa ating Diyos. Let's pray, kapatid. Hallelujah! Thank you, Jesus, for your goodness, for your love, for your mercy, for your grace, Panginoon. Lahat, Lord, ng pasasalamat o mga salita ay hindi, Panginoon, sapat upang magpasalamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin at patuloy pang gagawin, O Diyos. Marami pong salamat sapagkat patuloy mo kaming tinuturuan upang, Panginoon, magamit sa iyong ubasan na, Lord, hindi lamang sa salita, kundi sa gawa, Panginoon. Patuloy yung transformation sa buhay ng bawat isang naririto, Panginoon. Na hindi lamang kami tagapakinig, kundi, Lord, kami ay kikilos, Lord God, at makikita mo, Panginoon, yung puso namin na punong-punong ng kagalakan, Lord God, na magpagamit sa iyo. Lord, hayaan mo na ang lahat ng aming handog ay maging kagamit-gamit sa iyong kaharian. Na, Lord, magamit, Panginoon, upang mabigyan ka ng kapurihan, ng pasasalamat, for you deserve all of this, Jesus. And kulang pa, Panginoon, lahat ng aming handog sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Lord, lahat ng aming napakinggan, nawa, Lord, tumimo sa aming puso at isipan, magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay. When no one is watching, Jesus, na ikaw lang yung nakakakita sa lahat ng ginagawa namin.
kalakasan. Patuloy mo kami bigyan, Lord, ng conviction of the Holy Spirit. Nang sa gayon, Panginoon, malaya kami makapagpuri at makapagpasalamat sa iyo at walang maging hadlang, Panginoon, sa pagpapatuloy, Panginoon, ng aming pananampalataya sa iyo. Lord, lahat ng naririto, Panginoon, hayag sa iyo ang buhay namin. Ano yung pinagdaraanan namin, Panginoon? Ikaw ang siyang sumama sa amin, Jesus. For apart from you, we can do nothing, Jesus. Kaya Lord, naniniwala kami, nagtitiwala kami, at nananampalataya kami na kung ikaw ang aming kasama, kami ay magtatagumpay. Hallelujah! Lahat, Panginoon, ang naririto ay nananampalataya sa iyo at buong pusong nagpapasalamat. Patuloy mong ikaw at ang proteksyon, Panginoon, yung security, O Jesus. At anumang nakikita mong doubts, Panginoon, sa bawat isang naririto, palitan mo, Panginoon, ang kasiguraduhan sa iyong mga salita, Lord God, that you are faithful then, now, and always, Jesus. Lord, we praise you. Ipinagkakatiwala namin sa iyo lahat ng bagay at ang aming buhay. Papuri para sa iyo lahat, Panginoon, at pasasalamat ang aming handog. Lord, salamat po. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo at sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Everybody say, Amen. Masayang masaya, sinasamba ka, Diyos ng walhati, pag-ibig, puso namin ay bubuka, tulad ng bulaklak sa init, alisin mo ang dilim ng sala, takot namin ay bawiin, tagapagbigay ng ligaya, liwanagan naming landasin. Ikaw ang ilaw na walang hanggan, awit ng langit sa kalangitan, mula bundok hanggang karagatan, lahat sumisigaw, ikaw ang hari namin. Dakila ka, O Diyos, walang hanggan ang iyong pag-ibig. Sa bawat araw ng buhay, katapatan mo'y walang kapantay. Dakila ka, O Ayan, praise God. Daraho na po tayo sa financial report for the month of May 2026. Muli po tayo mag-start sa total expenses. Kung nakikita niyo po dyan, first is yung water utility payment natin, 156. Yung electric utility payment for the month of April, hindi po kasi nasama last month. So ito po yung 302. Yung electric utility payment for the month
of May ay 358. Para naman po sa meal or yung pagkain po na napoprovide for the whole month sa Youth Fellowship and Dance Practice, ito po yung 2,690. Yung candies naman po para sa mga bata, 100 pesos. And yung inuming tubig po for the whole month is 220. Sa transportation assistance naman po for Youth Fellowship and Dance Ministry and related to Youth Fellowship and Dance Ministry, sa every Saturday po ay 330 for the whole month. Sa equipment, praise God, palakpakan naman po natin ang ating Panginoon, no? Kasi malapit na pong matapos. 8 payment na po sa TV. Ayan, 1,292. Para po sa church wall. Okay, dun sa likod kung makikita niyo po, hindi pa po kasi nagagawa. Yung nasa likod may kailangan pong ayusin sa wall. So yun po yung 258. Nandiyan na po yung gamit, so gagawin na lang po yan. At yung sa doorknob replacement naman po, so dito po nagkakahalaga ng 705 pesos. Pinalitan na po ng medyo pricey. Kasi yung nakaraan na medyo mura-mura saglit lang po kasi. So doon po tayo mag-focus sa quality. Hindi doon sa katumbas nga niyan, ilan, sira naman agad. Di ba? So doon na lang po tayo sa mas medyo mahal para mas tumagal po. And sa church rental expense naman po, 4,000. Dito po yung sa celebration po last time, yung artificial flowers and cookies, ayun po yung for Mother's Day na nagkakahalaga ng 1,196. And dito naman po sa medical assistance, dalawang kapatiran po ang nakatanggap dahil nangangailangan po. Ito po lahat ay tulong po, financial para po sa laboratories or yung any medical expenses po. No? So, ito po yung 1,000. And dito naman po sa bereavement assistance, ito po ibig sabihin po nito yung abuloy o yung tinanggap po ng ating kapatiran na namatayan. Yan, yun po yung 500. So, yung total expenses po ay 13,107. Ayan. So, next po, yung tithes and offerings naman po nitong May. 10,808. And then, yung balance po from previous month, yung nung April, 25,850. So, yung total funds for the month of May ay 36,658. Ayan, napakabuti ng Diyos. Diba? Yung provision laging nandun, hindi siya nagkukulang. Laging nandun pa rin yung balance, yung sabihin may sobra pa rin. Ganun tayo, hindi pinababayaan ng Diyos sa church na ito. Na lahat po ng pangangailangan ng church na ito ay provided by our God. So, ayan po yung, less po yung total expenses. Kaya yung balance for the month of May ay 23,551. Ayan, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Kasi dito po ngayong buwan, provided na ng Panginoon lahat po ng gagastusin. Napakabuti ng Diyos. Kaya lahat po yan, inaanyahan ko din po kayo lahat na even sa individual prayer, patuloy po natin na idulog sa panalangin ito. Kasi sigad naman lang din po yung po-provide. Siya lang din po yung gagamit ng mga tao para maging instrumento to provide sa church po na ito. Kaya yun lahat po ng papuri para lang po sa ating Diyos. Hallelujah. Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Inaanyayahan na po yung mag-birthday ngayong buwan ng June at atin pong ipanalangin. Sino po ang mag-birthday ngayong June? Lumapit po sa harapan. Dali ka nananawagan. Yancy, oh. Ikaw lang Ang galing. Purihin ng Diyos. May kudigo ako eh. Namumutigo.
Wala na? Dalawa lang sila? Ah. Sino si June? Dalawa lang sila? Ay Lord, dalawa lang sila. Mas maraming blessings kasi dalawa lang sila. Kasi pag marami sila maghahati-hati. Itaas po natin ating kamay. Sila po yung ating ipanalangin sa sa grasya ng Diyos at sa mga pagpapala. Lord, kilala mo ang dalawang magbe-birthday na ito, Panginoon. At ano pa pangalan nito? Lord, kilala mo ang bawat isa sa kanila. Lord, patuloy mo silang gabayan. Maraming salamat po sa kanilang karawan sa buwan na ito. Mamumuti ko muna ako. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Panginoon naming Diyos, pagpalain mo po ang aming mga kapatid na nagdiwang o magdiriwang o nagdidiriwang na ng kanilang mga kaarawan sa buong ito at sa mga susunod pang araw sa kanilang buhay. Ilayo mo po sila sa kapahamakan habang kanilang nilalakbay ang ang daang patungo sa piling mo. Bigyan mo po sila ng lakas ng pangangatawan, lakas ng loob upang makasunod sa liwanag ng iyong kapangyarihan at upang madama nilang lagi ang kadakila mong pag-ibig. Pagkaluban mo po sila ng sapat na karunungan upang makagawa ng mga magaganda at tamang pagpapasya sa anumang daang krus na kanilang makikita. Ilayo mo po sila sa anumang sakuna, karamdaman at kalungkutan sapagkat sila ay isang mabuting anak na nagsusumikap sumunod sa iyong kalooban. Nararapat lamang na sila ay maging maligaya at magtagumpay sa kanilang mga gawain at balakid. Pagpalain ninyo sila ngayon at sa hinaharap na panahon at sa buhay na walang hanggan. Amen and amen. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday sa darating ninyong birthday. Ayan, inangayan ko po ang lahat ng mga estudyante na papasok sa araw ng bukas. Sige po, dito po sa lahat sa harap para po maipag-pray ang mga estudyante po. Ayan, at meron po tayong mga galing pati yung teacher, kasama po yan. Ay, meron po tayong galing mga notebook, pwede po sa mga batang maliliit o ibalutan na lang po. So, kumuha na lang po dito sa harap kung sino po nangangailangan ng mga notebook, kay Rafael, sa mga bata. Ayan, dito po. Opo, kuha na lang po dyan. Dito po kayo mga bata. May, si mga student, mga estudyante, pasok dito sa loob. Diana, students. Ayan, gusto kayo dito. Ayan, sino pa yung mga estudyante dyan? From kinder hanggang college. Sige po, inayaya ko po para may panalangin. Sige, punta dito sa bilis. Sige, mag-pray kayo. Ayan, wala na po bang mga students dyan? Ayan, sige po, ituon po natin ang ating mga kamay sa mga estudyanteng ito, maging sa guro na magtuturap darating sa pasukan. Panalangin po natin sila. Sige po, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, dinadalangin po namin ang mga kabataang ito, maging Lord, mga young professional, O God, na papasok, Panginoon, sa araw ng bukas. Lord, ihanda mo po ang kanilang mga puso, ang kanilang isip, ang kanilang pisikal, ang kanilang
Panginoon. Ay Lord, ilayo mo po sila sa lahat ng masasama, Panginoon, sa lahat ng mga bad influences na barkada, Panginoon. Lord, protektahan mo po ang iyong mga anak na ito. Give them wisdom and knowledge na nagmumula sa iyo, Panginoon. I pray, Lord God, huwag mo po silang pagkukulain sa lahat ng aspeto, Panginoon. And I pray din, Lord, your divine protection, O God, ang patuloy mong igawad sa mga kabataan ito, Panginoon, maging Lord sa mga young professional, O God. Maraming salamat, Lord God, as they makatanggap ng honor, Lord. May they honor your name, Jesus. Kung sila po ay mag-excel sa kanilang pag-aaral, Lord, hayaan mo po, Panginoon, bigyan kanila ng parangal sa lahat ng kanilang gagawin. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Wow, meron na. May endorsement. Pag-pray natin magugutom. So for our announcement po, worship ministry, worship lead, Sister Abigail E. Tithes and offering, Sister Romary Joy, and announcement and closing prayer, Sis Dayan. Please continue to invite your kids in church every Sunday. Youth Bible study every Saturday from 9 to 9:30. Dance ministry practice right after Youth Bible study. And then music team practice every Saturday. They also hold a Bible study and fellowship once a month. And reminder to each and everyone to keep the church area clean inside and outside. Always remove your shoes and slippers before entering the kubo outside. So, ano din po, prayer meeting and Bible study for elders and deaconess every Thursday at 9 to 11 a.m. at Road 5 Aquino Residence. We do not have any advanced theological reading course today because it's family day. So let's pray. So let's close our eyes and bow our heads. Yes, Lord, hallelujah, hallelujah. Lord, salamat po sa panibagong linggo na naraos namin. Nawa yung mga natutunan po namin ay magamit po namin sa pang-araw-araw na buhay. We lift up our lives to you, Panginoon. Kung ano man po yung will ng puso namin, dinadalaman ko po ito sa inyo. Let your will be done, Lord. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi at patuloy niyo pong pagpalain ang bawat isa sa amin. We ask all this in Jesus' name. Tanggapin po natin na may pananampalataya, kagalakan, pag-ibig at pag-asa ang biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift His countenance towards you and give you peace. Amen. Nabigla. Amen. Ayan, na-bless po ba ang lahat sa